So yun po, magandang gabi po muli sa ating lahat. Salamat muli sa Panginoon sa kanyang biyaya na tayo po ay nagkatipon-tipon muli dito upang patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. So tayo po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon ngayong gabi at sana po ay samahan tayo ng Panginoon ngayong gabi. No, sige po, tayo po ay magbasa ng ating pong text ngayong gabi. So tayo po ay tapos na sa talakayin po patungkol sa panalangin. At ngayon po ay tayo ay family. Talagang iba-ibang magturo ang Panginoon. So, nung sinusundan ay why war when you can pray? Ngayon, itinuturo yata magpamilya. So, sige, tayo po ay tumayong lahat. So, ako inyong patawarin sapagkat ako inyong patawarin sapagkat ako inuubo. Sana po ay sa biyaya ng Panginoon ay may tawid natin itong ating pag-aaral ngayong gabi. So sige po, ating pong basahin ang ating pong text. Isama na po natin yung verse 14. So Joshua chapter 24 verse 14 to 15. So sige po, sabay-sabay po nating basahin sa wikang Tagalog. Handa, basa. Ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon. At inyong paglingkuran ang Diyos. Verse 15, at kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran, kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na sa dako roon ng ilog, o ang Diyos ng mga Amoreyo na ang lupay nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at ng aking sangbahayan, ay maglilingkod kami sa Panginoon. Sige po, tayo po ay sumandaling pumiki, tayo ay manalangin. Ama naming Diyos na sa langit, magandang gabi po. Salamat Panginoon sa iyo pong biyaya ng iyong mga anak. Muli, ngayong gabi ay nagkatipon upang patuloy na mag-aaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa availability ng bawat narito. Nawa ay patuloy mong pagpalain sila, Panginoon, maging kami. Sa aming pong pag-aaral ngayong gabi ng iyong mga salita ay aming pong dalangin, Panginoong Diyos, ang iyong pong mayamang karunungan ay patuloy mong pahiram sa amin, lalong higit sa akin na magsasalita. Gamitin mo, Panginoon, ako. Nawa ay ikaw ang makilala, Panginoon Diyos, ikaw ang may taas, ikaw ang mapurihan. At ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, Panginoon Diyos, ay aming hiningi. Patuloy na ikaw po ang magpaunawa sa bawat isang makikinig, Panginoon. Mapagpala ngayong gabi ng iyong mga salita. Patawad po sa mga pagkukulang, pagkakasala ng iyong pong nasumpungan sa bawat isa sa amin. At ilalayo niyo po, Panginoon, kami sa anumang gawa ng kaaway. Palain niyo po kami. Ikaw po malulhati sa buong oras sa dadaan, pag-aaral ng iyong mga salita. Purihin ka, ang lahat pong ito'y amin dalangin sa Ama sa kilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So yun po, magandang gabi po muli sa ating lahat. So tayo po ay patuloy na nag-aaral ng salita ng Panginoon at yun nga po, ang ating pong, kumbaga ang ating tuntunin ng pag-aaral ngayon ay patungkol sa pamilya. So, ang pamilya po ay isang institution po na itinayo ng Panginoon. So, ibig sabihin po ay ito'y mahalaga. Napakaraming katuruan na mababasa natin sa Biblia na tumutukoy sa tinatawag nating pamilya. Kaya, biyaya po na mapabilang tayo dito. Kasi actually lahat naman tayo. Lahat tayo may pamilya Wala ditong sasabing hindi naging bahagi ng isang pamilya. So ngayong gabi po, dito po sa ating pong pag-aaral. So sabi po dito, family is an institution ordained by God. So ang Diyos mismo ang nagtayo nito, kaya po ito'y mahalaga. At may makikita natin dito na ang family is consists of a father, a mother, and a children. So, katotohanan ng ating makikita doon na ang pamilya talaga ay binubuo ng ama, ina, at saka anak. So, kaya po yung katuruan na ang isang na pwedeng magsama ang dalawang lalaki o dalawang babae ay talagang tinututulan ng Biblia. Sapagkat ang tinayo mismo ng Panginoon sa halaman ng Eden ay lalaki at babae. So, doon pa lang po,
ay may katotohanan tayong matututunan doon. Sabi dito, ang Diyos mismo ang nagtatag ng pamilya. Mahalaga ang pamilya sapagkat napakaraming turo sa Biblia na ating makikita. So, kung inyong mapapansin, 2 sa 10 utos ng Diyos ay mayroong kinalaman sa pamilya. So, una ay yung tinatawag na, yung ikalimang utos na igalang mo ang iyong ama at ina upang iyong mga araw ay tumagal sa lupa. So, ito yung unang utos na mayroong pangako. At ang pangalawa ay yung tinatawag na huwag kang mangangalunya. So, ibig sabihin ay inaasahan talaga sa pamilya na mayroong isang ama at isang ina lang. Ano? So, labas doon ay kasalanan na sa Panginoon. Kaya, napakahalaga po ng pamilya. Minsan, nanineglect lang ito ng iba, pero kailangan din itong pag-aaralan natin Kumbaga ay paalala din ng Panginoon sa atin na ang pamilya ay mahalagang bagay. Bakit mahalaga? Kasi kung inyong mapapansin, sa panahon natin ngayon, isa din ito sa target ng kaaway na sa akin. Kasi kung paanong ang simbahan ay naghihiwalay, ang government ay naghihiwalay, gayon din ang family. So, meron tayong, at yan ay hindi, yan ay relative sa atin. May mga nakikita tayong mga pamilya na broken at kumbaga ay magulo. Kasi, napabayaan. Kaya importanteng malaman natin, ano ba yung tinuturo ng Diyos talaga tungkol sa pamilya. Sabi pa dito, isa sa gustong-gustong sirain ng kaaway ang family. So, paano natin makikita yan? Tingnan nyo. Example na lang ay, isang family kasi, yan ay nagsisimula na hindi mo pwedeng, minsan hindi mo namamalayan na sinisira na pala ng kaaway. Yan ay kapag ang isang magulang ay tinatamad ng turuan ng kanyang mga anak. Kasi tingnan nyo, mapapansin nyo sa mga family ngayon, bagamat minsan sa Christian family, makikita na natin. Tingnan nyo, ang atensyon ng mga bata, sa halip na turuan ng magulang, anong ginagawa? Binibigyan ng cellphone. Di huwag ka magkamakulit, manood ka na lang. Alam nyo, mali po yun. Kasi, anong aasahan natin sa ating mga anak kung tayong mga magulang, tamad tayong turuan sila? Kaya minsan, bakit maraming pamilya ang wasak? Bakit maraming pamilya ang walang pakialam sa Diyos? Minsan, nasa atin din Nasa mga magulang din. Hindi pa, magmamagulang pa lang, walang magulang. So yun, kaya mahalaga pong ating matutunan ito. Kaya dito po sa ating pag-aaral, ay po dyan, as for me and my house, we will serve the Lord. Ito pong si Joshua, wala si Joshua ngayon, itong si Joshua ng Bible, meron siyang binitawang salita sa Panginoon o sa mga tao. Sabi niya, sa ganang akin at sa aking sambahanan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. So ano yung makikita natin dito sa buhay ni Joshua bilang siya ay, kumbaga ay leader ng tahanan. So, bagamat ang pag-aaralan natin ito ay hindi lang naman sa mga tatay, kasi dito marami naman din gusto maging tatay. At hindi naman, kumbaga ang idea lang natin, hindi ito pang tatay lang, ito pang lahat din. So, mayroon din tong application sa lahat sa atin. So, ano yung ating unang makikita natin dito sa buhay ni Joshua? Bakit niya nasabi itong mga pananalitang ito? So, una po, tayo po ay tumungo na sa ating pag-aaral. Sabi po dyan, number 1, ay commitment. So, as for me and my house, we will serve the Lord. Anong unang makikita natin kay Joshua? Una ay yung tinatawag na commitment. Kasi kung inyo pong mapapansin dito sa Joshua chapter 24, konting background lang po, itong Joshua ay consists of 24 chapters. At itong dalawang huling chapter na ito, ito na yung mga huling bagay na parang gagawin ni Joshua Kasi malapit na siyang mamatay. Kumbaga ay, doon pa lang makikita nyo talaga na kahit malapit na yung kamatayan, talagang ang puso ni Joshua, ang gusto niya ay maglingkod pa rin sa Panginoon. At sana tayo din ganyan. Kasi worth it naman ang paglilingkod sa Panginoon, di ba? Pag-aralan natin ng Sunday, hindi sayang ang paglilingkod natin sa Panginoon. Kaya tingnan si Joshua dito, sabi diyan verse 1, 23. Simulan natin sa 23. Kasi magkadugsong po itong chapter na ito 23, 24. Sabi po ng verse 1, at nangyari pagkaraan ng maraming araw,
nang mabigyan ng Panginoon, mabigyan ng Panginoon ng kapahinga ng Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Joshua ay matanda na at puspos ng mga taon. So dito, ay sa kabila ng maraming nangyari, sa kabila ng maraming accomplishment ni Joshua sa kanyang buhay, kumbaga ay madami siyang maraming siya ginamit ng Panginoon para maraming kaharian ang sumuko sa kanila. Kaya sabi dito, sa lahat ng mga kaaway sa palibot, at si Joshua ay matanda na at puspos ng mga taon. So, dumating na yung, kumbaga ay, malapit na yung wakas ni Joshua. Pero, alam niyo po, nakakatuwa sa kanya, siya ay committed. Meron siyang commitment. Siya ay committed na maglingkod sa Panginoon. Kasi, minsan tayo ay naglilingkod lang sa Panginoon kapag gusto natin eh. Kumbaga, ang idea ay, kapag meron lang tayo napapakinabang. Pero alam niyo po, si Joshua, yung kanyang commitment sa Panginoon na siya ay maglilingkod, yan ay kanyang commitment talaga hanggang sa bago siya mamatay. Sana tayo din ganyan. Kasi, hindi lang naman si Joshua eh. Kumbaga, hindi lang naman tayo katulad din ni Joshua na ginamit ng Panginoon. Sana tayo bilang mga anak ng Diyos, ang isipin na din natin maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi naman yan sayang. Hindi yan walang kabuluhan. Maaring iniisip lang natin na parang wala tayong napapakinabangan. Pero yung i-desire mo talaga na ikaw ay maglingkod sa Panginoon, hindi yun magaang bagay eh. Hindi naman yun ordinaryo sa tao. Walang tao talagang gusto maglingkod sa Panginoon. Kaya kung yung puso mo ay meron kang puso talaga na gusto mo maglingkod sa Panginoon, biyaya yan. Kaya sana ay maging commitment talaga natin yan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, yung commitment niya ay siya inatatiling matibay. Gaya ng napag-aralan natin ng Sunday, steadfast father, kumbaga ang idea lang sa atin, sana tayo din. Sana yung commitment ni Joshua maging commitment din natin. Na sana, habang tayo nabubuhay, hanggang tayo may lakas na pwedeng ipagamit sa Panginoon, maglingkod tayo sa Panginoon. Lalong higit sa mga tatay. Kasi yan ay, kumbaga ay, example yan eh. Sabi nga ikaw ay showing pattern to your children. So, kaya minsan, hindi natin maasahan tayo ng dapat asahan sa mga tatay talaga na maging example ng paglilingkod sa Panginoon. Kasi kung ang tatay mismo ang patamad-tamad sa paglilingkod, ay baka malaking bagay talaga o malaking faktor na ang iyong mga anak talaga ay hindi rin maglilingkod. Kaya hindi magaang bagay din maging tatay. Kumbaga hindi lang basta maging tatay. Dapat ay, alam mo din talagang merong responsibility iniatang sa iyong Panginoon. Kasi kaya nga may pamilya Hindi naman yun para lang bumuo ng ng family talaga. Kasi ang purpose talaga ng family gumawa ng mga Diyos ng mga anak. Na kumbaga ay dapat, kung sa mundong ito, na maraming tao ay ayaw sa Diyos, dapat ikaw mismo, ang goal mo ay ikaw ay magkaroon ng pamilya na ang hangarin ay maglingkod sa Panginoon. Kasi hindi lahat ng pamilya ang gusto yung paglingkod na yung Panginoon Ang gusto marami iniisip lang ang sarili. Kaya sana, tulungan natin, maging isa tayo doon sa committed na gusto maglingkod sa Panginoon. Kaya yung una makikita natin sa buhay ni Joshua, meron siyang commitment. So, sana tayo din. Pangalawa, ay, pagdating po ng verse 3 hanggang 6, sa chapter 23 po ulit, ay, meron po tinatawag na concern. So, meron ditong mga bagay na inisip si Joshua. Kasi nung una, ang ginawa niya kasi, di siya mamamatay na. Kumbaga, hindi mamamatay, malapit na. So, ang ginawa niya, tinipon niya ang isang kanyang mga nasasakupan. So, doon palang makikita natin ito nyo. Kapag talagang ikaw ay leader, ang isipin mo din kapangalan ng iyong Kasi, paano na lang ang mga ito pag ako'y nawala? Sila ba magpapatuloy pa rin sa Panginoon? Kaya dito makita, merong concern. Pagdating ng verse 3, at sabi dito, at inyong nakita, ang lahat na ginawa ng Panginoon ng Diyos sa lahat ng bansang ito dahil sa inyo, sapagkat ipinakipaglaban kayo ng Panginoon ninyong Diyos. Narito, aking ibinahagi sa inyo ang mga bansang ito na nangalabi upang maging manas sa inyong mga lipi mula sa Jordan, pati ng lahat ng bansa na aking inihiwalay hanggang sa malaking dagat na dakong nilulubuan ng araw.
at itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harap ninyo, at palayasin sila sa inyong paningin, at inyong aarin ang kanilang lupain na gaya ng salita ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. Kaya kayo mga pakatapang na mabuti, na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises, na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. So dito makikita natin, unang concern dyan ay yung tinatawag nating conviction. Kasi, dapat, ang isang Kristiyano, especially tayong mga anak talaga ng Diyos, nagsasabi, dapat matibay sa atin kung anong ating paniniwalaan. Kasi din nyo, bakit ba tayo naglilingkod sa Panginoon? Ano bang pagkakilala natin sa Panginoon? Siya ba'y marapat lang paglingkuran o dahil dala lang tayo ng ating kumbaga wala, magustuhan lang. Ano yung point natin dito? Conviction. Ibig sabihin, ang concern dito ni Joshua sa kanyang mga nasusukupan, ito ba talagang mga ito ay matibay na? Ito ba talagang mga ito ay ang kanilang paniniwala talaga ay kumbaga ay kahit iwanan ko sila, ito gay matibay na hindi na ito magbabago. Kasi sabi diyan, pinakita dito ni Joshua yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Kasi kaya pagdating ng verse 6, kaya kayo magpakatapang na mabuti na ingatan at gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises na huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. Alam niyo, sa dami ng ginawa ng Panginoon, tinulungan silang makipaglaban hanggang sa nagapi nila halos lahat ng karamihan sa mga bansa. Pero ang paalala pa rin ni Joshua sa kanila, kayo mga patapang na mabuti na ingatan at gawin ninyong lahat ang nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises. So dito makikita natin talaga yung conviction. Dapat talaga tayo matibay tayo sa kung ano yung sinasabi ng Bible. Kasi yung conviction natin talaga dapat ayon sa salita ng Panginoon. Kasi bakit tayo maglilingkod? Bakit tayo maglilingkod sa Panginoon? Kasi mismo nabasa natin sa sa salita ng Panginoon. Kaya kahit anong mga problema ang harapin natin, anumang kumbaga ay suliranin, anumang tawag dito, obstacle o hindrance sa ating buhay, dapat matibay yung ating conviction. Ano man ito, alam kong ito ay, dapat alam kong ito ay nasa salita ng Panginoon. Dapat tayo convicted dyan. Kaya, dapat tayo talagang matibay sa salita ng Panginoon. Kaya yung makikita sa Joshua chapter 1 verse 8, ito yung paalala ng Panginoon kay Joshua bago siya talagang tuluyin gamitin ng Panginoon. Sabi dyan, ang aklat na ito na kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magagay iyong pagiginhawa ng iyong lakad at kung magagay magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So kaya dapat ang isa talagang anak ng Diyos ay grounded ng salita ng Panginoon. So kumbaga yung kanyang conviction ay matibay. Kasi nakasalalay sa salita ng Panginoon. Hindi maganda, kumbaga especially sa mga tatay, ulit. Kasi si Joshua po ang ating pinag-aaralan So kaya parang laging ang matatanghan dito kumbaga ang idea lang ay di maganda na mismo tayo sa ating sarili, wala tayong alam sa Biblia. Kaya bakit? Kasi yung ating conviction madaling madaling masira kung mismong tayo hindi tayo grounded ng salita ng Diyos. Kaya kapag merong tayong pagpipilian, minsan yung salip na isa lang alang natin ay ang Panginoon, mas pinipili natin yung bagay na kumbaga ay hindi ang Panginoon. Kasi bakit? Kulang tayo. Hindi tayo grounded ng salita. Kaya ang sabi dyan ng Panginoon kay Joshua, huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbubulayan araw at gabi. So, importante talaga sa buhay natin ang salita ng Panginoon. Kumbaga ay huwag natin yung pababayaan. Kaya dapat matibay talaga ang ating conviction kung tayo ay nakaayon sa salita ng Panginoon. Kasi, ano ba dapat ang ituturo ng mga ng isang magulang sa mga anak kung wala siyang alam sa Biblia? Kung wala siyang alam, anong ituturo, anong aasahan nating matututunan ng anak sa mga magulang? Especially, Kaya dapat tayo sa ating sarili, nagsisikap talaga dapat tayo may alam sa Bible. Kasi yan ang ituturo natin sa anak. Ano sabi ng Deuteronomy, chapter 6? Sige nga po, pakibasa, chapter 6, verse 6 to 9.
So yan. So kaya mahalaga po na may alam sa salita ng Panginoon. Kasi ito nyo, ang sabi dyan, at ang mga salitang ito, so ang tinutukoy po dito ay yung verse 5 na yung iibigin ng Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso, ng iyong buong lukas at ng iyong buong kaluluwa. So yan po yung salita ng Panginoon. Sabi dyan, at ang mga salitang ito na aking iniutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitaan tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So, ibig sabihin talaga, ang inaasahan talaga sa atin, especially sa mga magulang, ang ituturo talaga natin sa ating mga anak ay dapat ay ang salita ng Panginoon. So, hindi porket, sabi dyan, pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. So, ibig sabihin, dapat talaga, kahit sa bahay, ang pinag-uusama talaga ang Panginoon. Kumbaga, kaya hindi magaang bagay yan na tayo ay, dapat talagang ituro natin sa atin, yan ang ituro sa atin. Sabi pa dyan, pag ikaw ay lumalakad sa daan, so ibig sabihin, habang namamasyal, ang Panginoon pa rin, pag ikaw ay nahihiya. So kaya mahalaga po yung family devotion din. Ano po? Pag ikaw ay bumabangon. So ibig sabihin talaga, dapat maging example ang isang mga gulang sa kanyang mga anak. At paano yun? Ano kanyang ituturo? Dapat siya ay grounded sa salita ng Panginoon. So doon makikita natin yung conviction. Ito yung concern ni Joshua doon sa kanyang mga sukupan. Paano pag iniwan ko ng mga ito? Dapat ito ba talagang mga ito'y matibay na sa salita ng Panginoon? So kaya sana, sa ating buhay, hayan ang hangarin natin. Kasi baka mamaya, gustong-gusto nating magpamilya, gustong-gusto na nating, kumbaga ay pero wala pa man pala tayong alam mismo. Ay anong mangyayari sa pamilyang ating bubuuin? Di baka magiging dagdag lang tayo sa suliran ng lipunan. O kumbaga ay pasakit sa Diyos. Kaya, bago talaga natin yan pasukin, dapat talaga, ikaw muna ay grounded sa salita ng Panginoon. So yan po sa lahat sa atin. Kaya sana, maliwanag sa atin yung conviction. So dapat tayo ay grounded ng salita ng Panginoon. Hindi lang po yan. Pagdating ng verse 7, balik po tayo dun sa Joshua chapter 23. Verse 7, sabi dyan, na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo, huwag ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang mga Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga yaon, ni maglingkod sa mga yaon, ni umukod sa mga yaon. So, ibig sabihin dyan, ay makikita natin dyan, letter B, under ng number 2, una ay conviction, pangalawa ay companion. So, verse 7, ang sabi po dito sa verse 7, na huwag kayong pumasok sa mga bansang ito, sa mga ito na nangalalabi sa gitna ninyo. Huwag ninyong banggitin ang pangalan ng kanilang Diyos, ni magpasumpa sa pangalan ng mga iyon, ni maglingkod sa mga iyon, ni yumukod sa mga iyon. So ano pong point natin dyan ng companion? Ang sabi po dyan, ay dapat aware din tayo sa ating mga kinakasama. So especially sa atin, tayo ay hindi naman lagi nasa simbahan Kaya ang sabi dyan, ang concern ni Joshua, una, dapat itong mga ito ay malalim ang conviction. Pangalawa, dapat, aware din kayo sa inyong sasamahan. Kasi minsan, tanongin mo yung sarili, ito bang kasamang ito? Ito ba ay makakatulong sa akin para ako'y lumapit palalo sa Panginoon o lumayo sa Panginoon? Kaya, kaya kumbaga dapat sa kasama, din tayo. Kumbaga, hindi din lahat nga, sabi, pwede tayong nakikisama, pero wag tayong makikisama. Yun nga, kaya ang idea mahalaga na alam din natin kung sino yung ating dapat samahan. Kasi malaki ang impluensya natin niyan sa ating mga buhay din kasi hindi naman porket sabihin natin kanya-kanya naman yan Kumbaga wala, kung ano yung mga kasama mo pwedeng hindi nang gawin mo. Kaya tama, sabi ng 1 Corinthians 15:33, kaya yun ay pinalala din ni Pablo sa New Testament. Ano po sabi ng 1 Corinthians 15:33? Huwag kayong padaya. Ang masasamang kasama ay sumisira ng magagandang ugali. So, ibig sabihin talaga, ay ingatan din natin. O kumbaga, i-consider din natin yung concern ni Joshua, yung ating mga companion, yung ating mga kinakasama, o mga nagiging kasama sa araw-araw. Kasi, yan ay, kumbaga yan ay may impact din sa ating buhay. Kung tayo ba talaga ay maglilingkod patuloy sa Panginoon. Kaya sana po, yan, makita natin yan. So una,
Balikan lang po natin. Una, makikita natin sa buhay ni Joshua, commitment. Pangalawa, merong concern. Meron siyang gustong pansinin. Una, yung conviction, dapat matibay tayo. Pangalawa, yung companion. So, dapat alam din natin kung sino yung ating kasama. The number 3 na ating pong makikita sa buhay ni Joshua, bilang bakit niya nasabing, as for me and my house, we will serve the Lord. Commitment, concern. Pangatlo ay yung tinatawag na challenge. So nakita niya na kanyang mga kasama. Pinakilala niya na. Ngayon, ito yung challenge niya sa mga nasasakupan niya eh. Ating mong basahin ulit yung verse 14 to 15. Sabi po dyan, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran ninyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na mga pinaglingkuran ng inyong mga magulang sa dako roon ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ang Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Kung ang mga Diyos ng inyong mga magulang na pinaglilingkuran sa dako roon ng ilog o ang Diyos ng mga Amoreo na ang lupain nila ay inyong tinatahanan, ngunit sa ganang akin at sa aking sambayanan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So dito makikita natin na meron siyang challenge sa kanyang mga nasakupan. Kasi sabi niya, kung inaakala ninyong masama ang maglingkod sa Panginoon, piliin nyo nga sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. So pinapili niya kung sinong Diyos. Pero sa kanya, meron siyang matibay ng conviction sa kanyang buhay. Ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Kaya makikita natin dyan, challenge. Ano yung kinonsider niya? Bakit niya sabi yon? Number 1 po, under ng challenge ay yung tinatawag na consider. Ano yung i-consider? Letter A, consider the faithfulness of God. Kasi ito nyo, pagdating ng verse chapter 24, so ito na yung kasunod ng nung 23. Siyempre, kumbaga ang idea, pinakita dyan sa chapter 23 yung mga ginawa ng Panginoon. Pagdating ng chapter 24, sabi dito, simulan ko sa verse 1, at pinisan ni Josue ang lahat ng mga lipi ni Israel sa Sikem at tinawag ang mga matanda ng Israel at ang kanilang mga pangulo at ang kanilang mga hukom at ang kanilang mga pinuno at sila'y nagharap sa Diyos. So, ginawa ni Joshua, tinuwi po ng mga taong bayan. At sinabi ni Josue sa buong bayan, ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, ang inyong mga magulang ay tumahan ng unang panahon sa dako roon ng ilog. Nadili iba't si Tare na ama ni Abraham at si Nacor at sila'y naglingkod sa ibang mga Diyos. At kinuha ko ang inyong amang si Abraham mula sa dako roon ng ilog at pinapatubayan ko siya sa buong lupain ng Kanaan at pinarami ko ang kanyang binhi at ibinigay ko sa kanya si Isaac. At binigay ko kay Isaac si Jacob at si Esau at ibinigay ko kay Esau ang bundok ng Seir upang ariin at si Jacob at ang kanyang mga anak ay pumasok sa Ehipto. So dito sinasalaysay ni Joshua yung mga ginawa ng Panginoon sa mga taga-Israel. So pagkatapos dyan, sabi verse 5, at aking sinugo si Moises at si Aaron at sinalot ko ang Ehipto. Ayon sa aking ginawa sa gitna na iyon, at pagkatapos ay inilabas ko kayo. At nilabas ko ang inyong mga magulang sa Ehipto at kayo naparoon sa dagat at hinabol ang mga taga-Ehipto, ang inyong mga magulang ng mga karo at ng mga bayo hanggang sa dagat na mapula. So nandun na po sa parting of the Red Sea. Tapos pagdating po ng verse 7, at nang sila'y dumaing sa Panginoon, ay nilagyan niya ng kadiliman ang pagitan ninyo at ang mga taga-Ehipto at itinabon ang dagat sa kanila at tinakpan sila at nakita ng inyong mga mata kung ano aking ginawa sa ito at kayo tumahan sa ilang ng malaon. So, makikita natin dyan, dito, bakit sabi ni Joshua, bakit niya china-challenge yung mga tao niya? Di ba sabi ni Josue, piliin niya ninyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero pagdating sa kanya, sabi niya, sa kanyang personal, sabi niya, ngunit sa ganang akin at sa aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. Bakit si Joshua ay matibay? Bakit ito yung kanyang gustong mangyari sa kanyang buhay? Kasi tingnan nyo, ang sabi dyan, consider. Meron siyang kinonsider eh. Una, yung faithfulness ng Panginoon. Kasi tingnan nyo, kung inyong babalikan yung kinuwenta dito ng Panginoon, kung yung mga sinabi, lahat ng ginawang ito ng Panginoon sa mga taga-Ehipto ay, kumbaga ito, pinakita niya eh. Pinakita ng Panginoon Diyos yung katapatan niya sa mga tao. Kasi diga,
ang Israel naman nun alipin talaga ng mga Egyptians. Pero gumawa ang Panginoon ng paraan para sila ay lumabas. Kumbaga parang pinalaya sila ng Panginoon. Tayo rin naman ganun din Kasi tayo, kung inyong maalala, tayo alipin din ng kasalanan. Tayo ay daladala ng kasalanan. Pero salamat sa Panginoon, tayo ipinalaya. Diga? Napaka biyaya nun sa atin. Kaya dito, bakit si Joshua, bakit ang gusto niya maglingkod sa Panginoon? Sa kabila ng mga naranasan niya, meron siyang kinonsider sa kanyang buhay. At yun yung faithfulness of God. Kaya inyong makikita dyan, cross-reference chapter ng Psalms 103. Ano ba yung mga kabutihan ng Diyos sa atin? Ang Diyos ba ay mabuti lang kay Joshua? O sa atin din? Ang sabi dyan ng Psalms 103, po ay para lang ipakita yung kabutihan ng Diyos. Sabi po dyan, sa ating mga purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang kaluluwa ko, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. So ano yun? Na siyang nagpatawad ng inyong lahat ng mga kasamaan. So diga, ang biyaya ng Diyos sa atin, katapatan, pinatawad tayo sa ating mga kasalanan. Sabi pa dyan, na siyang nagpapagaling ng iyong mga sakit. So ibig sabihin, ang katapatan ng Diyos talaga ay nasa ating buhay. Nararanasan natin yan. Na siyang tumubos ng iyong buhay sa pagkapahamak. So ang Panginoon ang nag-iingat sa atin. Na siyang bumubusog ng iyong bibig na mabubuting bagay. So yan paborito natin. Diga? Hindi tayo nawawala ng pagkain. Hindi tayo katulad ng ibang mga tao na bago makakain, ang dami pang ginagawa. Pero tayo napapanisan pa tayo Pero anong point natin dyan? Yan para ipakita lang talaga na ang Diyos ay tapat sa atin. Minsan nga tayo, hindi tayo tapat sa Panginoon Pero kahit ganon, ang Panginoon ay tapat sa atin. Kaya yung maglingkod sa Panginoon talaga, biyaya yun Yan ipasalamat mo. Kaya sabi ulit ng Psalms 116 verse 12, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya gano'n na lang yung desire ni Joshua na maglingkod sa Panginoon. Kasi kinukonsider niya sa kanyang buhay yung katapatan ng Panginoon. Kaya sabi niya, ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat niyang kabutihan sa akin? Naalala ko, example lang, hindi ko alam kung ako lang ang nakaranas nito. Kasi patungkol dyan sa anong ibabayad sa Panginoon. Kasi nung ay bata, pag Pasko, nagkakapera naman tayo. Siyempre, pag may pera ka, yan kumbaga papatago mo sa magulang mo papatago mo sa magulang mo. Siyempre, ikaw, may tiwala ka na sa magulang mo. Pero pagka ikaw kumbaga dadating yung araw na sisingilin mo, ano yung sasabihin ng iyong magulang? Sabi lagi ang sasabihin sige nga, lahat ng ginastos sa'yo simula pagkabata, hanggang sa ngayon, pag bayaran mo ako. Wala na tayong imik doon. Kasi bakit? Anong ating ibabayad doon? Yun lang nga Kaya scam yun Pero anong point natin doon sa example na yun? Ano ang aking ibabayad sa Panginoon dahil sa lahat ng kabutihan sa akin? Paano nga naman kung ang Diyos ang sumingil sa atin? Ayaw natin maglingkod sa Panginoon. Sabi ng Panginoon lahat ng binigay ko sa iyo, babawiin ko. Simula ng pagkabata. Ano kayo matitira sa'yo? Wala, So, ganun lang yan. Parang sa magulang, wala tayong ibabaya dahil, ginamang ipinanganak ka pa nga lang, ginastusan ka na nga daw. Di tayo din naman. Simula nang tayo ay nagkamuwang din sa mundo, lahat ng biyaya naranasan na natin Kahit minsan tayo ay pasaway sa Diyos. Ang Panginoon tapat sa ating buhay. Kaya worthy lang talaga maglingkod sa Panginoon. Kaya ito yung kinonsider ni Joshua sa kanyang buhay. Kinonsider niya at pinakita niya sa mga tao na bakit tayo maglilingkod sa Panginoon? Dahil ang Diyos ay tapat sa atin. Dahil ang Diyos ay mabuti sa ating mga buhay. Pangalawa, na ating makikita dyan, kala ko 7 lang ang time limit. Salamat sa Panginoon. Then, una, yun nga, consider the faithfulness of God. Pangalawa ay yung consider the goodness of
God. So ito ay halos parehas na rin lang. Pero ating makikita dun sa verse 13 ng chapter 24. So balik tayo dun sa 24 ng Joshua. Ang sabi dyan, at aking binigyan kayo ng lupain na hindi nyo binukid, at ang mga bayang hindi nyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga ulibuhan na hindi nyo tinanim ay inyong kinakain. So ano ating makikita dyan? Ang sabi dyan, at aking binigyan kayo ng mga lupain na hindi nyo binukid, at ang mga bayang hindi nyo itinayo, at inyong tinatahanan, at mga ubasan at mga ulibuhan na hindi nyo tinanim ay inyong kinakain. So una, makikita natin, yung challenge niya, meron siyang consider. Una, consider niya yung faithfulness of God. Pangalawa, yung goodness of God. So isipin, anong makikita natin doon? Itong mga unang ng bagay, ito ay kumbaga sa atin, ay, kumbaga ay common. Common na nangyari sa atin eh. Pero itong goodness of God dito, makikita natin, ang sabi dyan, binigyan ko kayo ng lupain na hindi nyo binukid. Binigyan ko kayo ng bayan na hindi nyo tinayo. Binigyan ko kayo ng ubasan at ulibuhan na hindi naman kayo nagtanim, pero kinakain nyo. Ano makikita natin doon? Tayo ay binigyan ng Panginoon ng mga bagay na hindi naman tayo deserving. So ay ang application dyan ay i-consider din natin yung mga bagay na, kumbaga, una natin makita, ang Diyos ay tapat sa atin kahit hindi tayo tapat. Pero yun ay, kumbaga ay common grace nga kung tawagin. Pero dito, meron ding gustong ipaalala sa atin ng Panginoon na hindi lang yung katapatan niya, kundi yung mismong kabutihan niya eh. Kasi meron tayong mga bagay na na-experience talaga sa ating buhay na hindi naman tayo deserving. Example dyan, yung kaligtasan. Talaga. Yan ay hindi naman tayo deserve dahil tayo makasalanan. Pero salamat, tayo idinampot ng Panginoon. Yun pa lang, doon pa lang, malaking factor na yun bakit tayo maglilingkod sa Panginoon eh. Hindi tayo deserve sa mga ganitong, kumbaga ay nararanasan natin. Dahil tayo makasalanan eh. Anong deserving ka sa makasalanan? Hindi parasahan. Sabi nga, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero bakit hindi ka pa papatay ngayon? Bakit nandito ka pa? Nagkasala ka kanina. Imposibleng hindi, Pero salamat, bakit buhay tayo? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ibig sabihin, yung goodness ng Panginoon ay nararanasan natin. Kaya, ito yung kinonsider ng Diyos sa kanyang buhay. Bakit ako maglilingkod sa Panginoon? Kasi ang Diyos ay mabuti sa akin. At tayong lahat, sino ditong magsasabing ang Diyos ay nagkulang sa Kanya at hindi naging tapat? Kahit isang araw, kahit isang segundo ng ating buhay, ang Diyos ay laging mabuti sa atin. Kaya ito, i-consider din natin to. Makita natin sa ating buhay na bakit nga ako maglilingkod sa Panginoon? Kasi ang Diyos ay tapat sa akin, ang Diyos ay mabuti sa akin. Kaya makikita natin dyan, yung challenge dyan, una, consider. Pangalawa, choose. So ngayon, ang challenge si Joshua, pinakita niya na yung mga kabutihan ng Diyos sa mga Israelites. Ngayon, pinapili na. So dapat ni Joshua, ngayon nga ay matakot kayo sa Panginoon at paglingkuran niyo siya sa pagtatapat at sa katotohanan at inyong alisin ang mga Diyos na pinagluhan ng inyong mga magulang sa dakoro ng ilog at sa Ehipto at inyong paglingkuran ng Panginoon. At kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ito nyo, sabi naman, di ka pinakita na yung mga kabutihan. Pero meron minsan nag-aakala pa rin parang ayaw pa rin sa Panginoon eh. Pero ito nyo, kaya sabi ni Joshua, kung inaakala ninyong masama na maglingkod sa Panginoon, ay piliin niyo sa araw na ito kung sino ang inyong paglilingkuran. Pero sa pagdating sa kanya, sabi ni Joshua, ngunit sa ganang akin at ng aking sambayan ay maglilingkod kami sa Panginoon. So isipin, ang challenge niya, dahil nakita niyong mabuti talaga ang Panginoon, piliin niyo kung sino talaga ang inyong paglilingkuran. So merong choose na kumbaga ay merong pagpili. So tayo, dahil nakita natin talaga mabuti ang Panginoon sa atin, piliin din natin na maglingkod sa Panginoon. Kasi minsan, kahit marami naman, lumadating din sa point natin na kahit pinagpapala naman tayo ng Panginoon, minsan napoporsik pa rin naman natin ng Panginoon, di ka? Minsan nga, meron tayong mga bagay na talagang nagdo-double-minded pa tayo. Na inisip natin, ano bang pipiliin ko? Ito o ang Panginoon? Ay, dito na lang ako kasi maintindihan naman ako ng Panginoon. Pero sana tayo katulad tayo ni Joshua. Alam natin na dapat ang piliin natin ay ang Panginoon. So, yun ang challenge niya. Consider niyo,
meron choose. At pangatlo, and the last, ay yung tinatawag na commit. So, ibig sabihin, nalaman natin na yung mga bagay na ginawa sa atin ng Panginoon at pinili natin ng Panginoon, sana yan ay katulad sana ng number 1, maging commitment natin talaga yan. Kasi kung inyong makikita, pagdating ng verse 16, challenge ni Joshua, tinanong niya ang bayan. Ang sasabi ng bayan, at ang bayan ay sumagot at magsabi, malayo nawa sa amin na aming pabayaan ng Panginoon sa paglilingkod sa ibang mga Diyos. So, sumagot ang bayan. Pero tingnan mo, sabi ng 17, sapagkat ang Panginoon nating Diyos ay siyang nagsasampa sa atin sa ating mga magulang mula sa lupain ng Ehipto, mula sa bahay ng pag-aalipin, at siyang gumawa ng mga dakilang tanda ayon sa ating Panginoon, at iningatan tayo ng lahat sa daan na ating pinaroonan, at sa gitna ng lahat ng mga bayan na ating dinadaanan. At itinaboy ng Panginoon sa harap natin ang lahat ng mga bayan at ang mga Amoreyo na tumahan sa lupain, kaya't kami ay maglilingkod din sa Panginoon sapagkat siya ay ating Diyos. Sinabi ni Josue, medyo parang nag-aalilangan pa si Joshua dito doon sa sagot ng bayan Kaya gusto niya makita talaga yung commitment nila Kaya yung number 3 point natin dapat commit. Makita natin dyan. Sabi dito, tuloy natin. At sinabi ni Josue sa bayan, kayo hindi makapaglingkod sa Panginoon sapagkat siya isang banal na Diyos. Siya ay mapanibuhuing Diyos. Hindi niya pinatawad ang inyong mapagsalangsang ni ama kasalanan. Kumbaga tinetesting ni Joshua talaga ang bayan kung talagang committed sila sa Panginoon. Pero sabi ng bayan, tingnan nyo, at sinabi ng bayan kay Josue, hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. So, ibig sabihin, dahil nakita ng bayan na ang Diyos nga naman ay mabuti sa kanila So, meron silang commitment talaga. Hindi, kundi kami ay maglilingkod sa Panginoon. At yan yung gusto ko po nating ituro sa atin ng Panginoon ngayong gabi. Na tayo ay katulad ng mga Israelites na ito, na noong una, nasa pagkaalipin, pinalaya ng Panginoon, pinatamasa ng mga magagandang bagay, kaya sana, ang commitment din natin sa Panginoon bilang pagbabalik sa Kanya, tayo ay maglilingkod sa Panginoon. So kaya itong buhay ni Joshua ito, sana ay maging buhay din natin. Na tayo ay maglingkod sa Panginoon. So, at ito yung commitment talaga nila. So hindi lang to basta nila sinabi. Kaya pagdating ng verse 22, sabi ni Josue, kayo yung mga saksi ko laban sa inyong sarili, na inyong pinili ang Panginoon sa araw na ito upang paglikuran siya. At sinabi nila kami ay mga saksi. So, sabihin talaga, pinatutuhanan nila sa kanilang sarili na sila ay maglilingkod sa Panginoon. Sana po, sa ating lahat ngayong gabi na nandito nakapakinig ng salita ng Panginoon, tayo magkaroon din ng commitment. Tayo ay mag-commit din sa Panginoon na tayo ay maglilingkod sa Panginoon. Dahil tayo ay anak ng Panginoon. So, meron tayong kinonsider, tapat sa atin ang Diyos. So, pinili natin ang Panginoon, sana commitment talaga natin yan. Gawin natin yan. Dahil kasi, tatandaan natin, hindi sayang naman ang maglingkod sa Panginoon. Kumbaga ay worth it dahil ang Panginoon ay mabuti sa atin. So, kaya sana po, ngayong gabi, napagpala tayo ng mensahe talaga ng Panginoon. Maglingkod tayo sa Panginoon. Sa ating po mga bisita, sana dumating din sa inyong point na ito, na bakit ka nga ang mga ito ay willing maglingkod sa Panginoon? Ano bang inyong napapala dyan? Kasi naranasan namin yung regalo ng Diyos na hindi matutumbasan ng anumang yaman ng mundo. At sana ang panalangin namin sa inyo, hindi lang kayo basta nakapakinig ngayong gabi. Sana maranasan nyo din yung kaligtasan ng mula sa Panginoon. At yan ay makakamit nyo lang sa mamagitan ng Panginoong Jesus. Hindi dahil in-invite namin kayo, hindi para mag-baptize, kundi maranasan niyo sa inyong buhay ang Panginoon. Kaya isang araw, bahala nyo, dumating sa point nyo, magsabi din kayo sa inyong sarili, mag-commit din kayo. Dahil ako'y biniyayaan ng Panginoon, ako'y maglilingkod din sa Panginoon. At tayo naman mga ligtas na, yan ipasalamat natin sa Panginoon. Commitment natin sa Kanya. Na habang tayo nabubuhay, gaya ni Joshua, hanggang siya ay malapit ng kunin ng Panginoon, ang kanyang commitment, ako at ang aking sambayanan ay maglilingkod sa Panginoon. So, nawa po, napagpala tayong gabi ng salita ng Panginoon. Tayo ay na-bless. Tayo po ay mag-pray. Tayo manalangin.